Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang sabi ng doktor, wala naman po siyang natamong serious injury. Kailangan niya lang magpahinga at bukas ma-discharge na rin po siya, sagot ni Hannah. Nilapitan ni Marvin ang anak niya. Naaawa siya sa kalagayan nito pero wala naman siyang magawa dahil matigas din ang ulo ni Carmela. Dahang-dahang ay minulat ni Carmela ang mga mata niya at bahagya pa siyang namagulat na makita niya ang kanyang ama. Mabilis siyang naupo at sumandal sa headrest. Dad, mahina niyang saad. Bakit ka na naman tumakas? Ang sabi ng tita Shoni mo, nagwawala ka na naman, kaya kanya kinulong sa kwarto mo. Ano ba talagang gusto mo mangyari, Carmela? Pakiramdam mo ba binabaliwala kita? After this, makikipagkita ka kay Doc Erin para ma-check ka niya. Gusto mo bang bumalik na naman sa Ano na ba ang sinabi sa inyo ng kabit ninyo? Pagpuputol ni Carmela, sasabihin sa kanya ng kanyang ama. Give some respect, Carmela. May diig saad sa kanya ng kanyang ama, pero mapait lang nang umiti si Carmela. Gusto niyong bigyan ko siya ng respeto. Hindi niyo ba nakikita ang ginagawa niya sa akin? Sinabi niya ba sa inyo na nagwawala na naman ako? Na nag-hallucinations na naman ako? That I need to see Doc Irene para ma-check ang kalagayan ko? That's all a lie, Dad. Kinulong niya ako dahil ayokong pumayag sa gusto niya. Gusto niyang umatras ako sa kasal namin ni Adam. Simula nang mamatay si Mommy, kinontrol niyo na ang buhay ko. Wala na akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko. Ang ginagawa ng tita Shoni mo ay para din naman sa'yo. Sa tingin mo ba papayag ang mga festeho na ikaw ang pakakasalan ng anak nila? Tapos na ang kasunduan ng pamilya natin sa mga festeho. Si Sofia ang pakakasalan ni Adam. Ano bang pinaglalaban mo? Gusto mong gumanti kay Sofia dahil sa naging relasyon nila ni Omar? Is that what makes you feel better? Iniwas ni Carmela ang tingin niya sa kanyang ama. Sino nga bang makakaintindi sa kanya? Kung ang kapatid niyang si Sofia ang nakagawa ng mali, okay lang sa kanilang lahat. Tapos kapag siya ang nakagawa ng hindi nila nagustuhan, galit na galit sila. Tito, if you don't mind po, magpapahinga na muna si Carmela. Pagpuputol ni Hannah sa usapan ng mag-ama. Nilapitan niya na si Carmela at inayos ang kumot. Nahiga naman na si Carmela, saka siya tumalikod. Sunod-sunod ang bumagsak ang mga luha niya dahil para saan pa na pinuntahan siya rito ng kanyang ama kung papagalitan lang din siya. Napapailing na lang si Marvin sa inuugali ng anak niya kaya iniwan niya na ito. Naaawa namang tiningnan ni Hannah ang kaibigan niya. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ni Carmela, alam niya, umiiyak na naman to dahil sa pagtaas-baba ng balikat niya. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Hannah. Humugot naman ang malalim na buntong hininga si Carmela, tsaka niya hinarap si Hannah. Mapait siyang umiti. Wala siyang pakialam kahit nakikita ni Hannah na umiiyak siya dahil wala namang ibang nakakaalam ng tunay na nararamdaman niya kundi si Hannah lang. Ito lang ang nakakaintindi sa kanya. Ako ang palaging mali sa mga mata nila. Okay lang sa kanila na inagaw sa akin ni Sofia si Omar. Tapos ngayong inaagaw ko naman ang mapapangasawa ni Sofia. Galit silang lahat sa akin. Hindi ko alam kung saan pa ba ako lulugar. Masyado nang nalaso ni Tita Shoni ang isip ni Daddy. Kahit anong gawin ko, si Tita Shoni at si Sofia pa rin ang kakampihan ni Daddy. I am once a princess, pero biglang nagbagong lahat. So, anong plano mo? Itutuloy ko pa rin kung anong plano ko. Lahat naman sila hindi sang-ayon sa akin. At kung magpapadala ako sa takot, paano ko mababawi ang kumpanya? Naniniwala ka naman sa akin na planadong pagpatay kay Mommy, di ba? Tumango naman si Hannah. Naniniwala siya sa kaibigan niya kahit na wala pa tong sapat na ebidensya. Hinding-hindi makakalimutan ni Carmela ang nangyari sa kanila ng mom niya noon. Gabi na at malakas din ang ulan. Pauwi na sana sila nang bigla silang banggain ng malaking truck. May malay pa si Carmela kahit na tumaob na ang sasakyan nila at hindi niya makakalimutan ang mukha ng stepmom niya na lumapit sa kanya at nakangisito. Kailangan niyo nang mamatay. Dahil hanggat nabubuhay kayo, walang makukuhang manang anak ko sa ama niya. Yon ang mga salitang huling narinig ni Carmela bago siya nawalan ng malay. Na magising siya, wala siya kaagad maalala. Nagkaroon siya ng hallucinations at ang akala niya, lahat ng taong lumalapit sa kanya gusto siyang patayin. Kaya kailangan siyang dalhin sa mental hospital para magamot ang kalagayan niya. Kinabukasan, binayaran na ni Hannah ang hospital bills ni Carmela para makalabas na sila.
Palabas na sila ng ospital, makasalubong nila si Adam. Are you okay now? Ako na maghahatid sa iyo sa bahay ninyo. Gusto ko ring makausap ang mga magulang mo. Seryosong saad ni Adam. Tiningnan ni Carmela ang kaibigan niya at ngumiti lang naman to sa kanya. Thank you for taking care of me. I'll call you later. Ani Carmela na ikinatango na lang ni Hana. Sumama na si Carmela kay Adam, saka sila sumakay ng sasakyan. Ano bang gusto mong sabihin sa kanila? Tanong ni Carmela habang nasa biyahe sila. Kakausapin ko lang sila and after that, aalis din ako. Sigurado ka bang di na masakit ang ulo mo? Alam ni Carmela na walang pakialam sa kanya si Adam. Pero sa mga tanong nito, palagi niyang sinisiguro na walang nararamdamang sakit si Carmela. Okay na ako. Thank you nga pala ulit. Hindi naman na sumagot si Adam at natahimik na silang dalawa hanggang sa makarating sa bahay ni na Carmela. Naunang naglakad si Carmela habang nasa likod niya si Adam. Nang makapasok ng sala si Carmela, nakasalubong niya ang kanyang ama na may dalang suitcase at siguradong paalis na to. Hinawakan ni Adam sa kamay si Carmela, sa kanya to hinila para makaupo sila sa sofa. Aabalahin ko muna sana kayo saglit, Mr. Hidalgo. May gusto lang akong sabihin. Seryosong wika ni Adam. Walang nagawa si Marvin kung di ang maupo sa sofa at harapin si Adam at ang anak niya. Na makita naman ni Shawnee na dumating na si Carmela, buwaba siya ng hagdan at naupo rin sa tabi ni Marvin. Gusto ko lang sabihin na kapag naulit na ikinulong niyo si Carmela sa loob ng bahay ninyo, hindi ako magdadalawang isip na i-report kayo. And you, Miss Shawnee? Ayoko na sanang malaman ikukulong niyo sa atik si Carmela. I will file a case against you and Mr. Hidalgo kapag may nangyari na naman kay Carmela. Remember, she is my fiancé. Seryosong saad ni Adam na ikinatulala ni Shawnee habang nanatililing seryosong mukha ni Marvin. Nang makauwi si Adam, hinarap ni Shawnee si Carmela at nang gagalaitin na naman siya sa galit. Sinasadya mo ba talagang ipahiya ang pamilya mo, Carmela? Nagsumbong ka kay Adam at sa kwento mo kami pang masama. Galit niyang sigaw. Napapahilot naman si Marvin sa sentido niya, tsaka niya tiningnan ng anak niyang walang emosyon na mukha. That's enough, Shawnee. Adam is right. Hindi tamang ikulong natin si Carmela unless sinabi ng doktor niya na kailangan natin siyang ikulong. Wika ni Marvin. Nandilisik ang mga mata ni Shawnee na tiningnan si Carmela. Ipinapahiya mo ang daddy mo. Wala ka na bang ibang ginawang maganda? Wala bang ginawang tama si ang daddy mo para si Adam ang gawin mong guardian? Nababaliw ka na ba? Halos magwala si Shawnee. Kung wala lang siguro sa lap nila si Marvin, kanina pa niya nahila ang buhok ni Carmela. Di naman masisisi ni Marvin ang anak niya kung si Adam na ang ginawang guardian nito. Don't touch or hurt her, Shawnee. Don't even lock her in her room. Yun na lang ang habili ni Marvin bago siya umalis. Inis namang napapadyak si Shawnee sa sahig bago siya umalis at nagtungo sa kwarto nila. Nakahinga naman na maluwag si Carmela. Tipid siyang napangiti dahil hindi na siya masasaktan ng stepmom niya. Iha, kamusta ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong sa kanya ni Yaya Lucy. Ayos na po ako, Yaya, sagot niya. Naupo si Yaya Lucy sa tabi ni Carmela at tinaplos ito sa buhok. Hindi ko sinasadyang marinig ang naging usapan niyo rito kanina. Yung lalaking kasama mo, siya ba ang pakakasalan mo? Kuryoso nitong tanong. Nahihiya namang tumango si Carmela. Alam ng lahat na ang fiancé niya ay si Omar, tapos sa isang iglap lang, bigla siya nagpalit ng fiancé. Masaya akong nakahanap ka na ng lalaking magiging kakampi mo at ipagtatanggol ka sa mga magulang mo. Natutuwa ako sa pagiging matapang niya. Magiging kampante na ako dahil mukhang natakot naman ang fiancé mo, mga magulang mo. Hindi ka na nila pwedeng saktan at ikulong. Masaya ako para sa iyo, anak. Nakangiting saad ni Yaya Lucy. Napangiti naman si Carmela dahil hindi niya rin inaasahan ang mga sinabi ni Adam kanina. Samantala naman, muling kinausap ni Sofia si Omar dahil hindi nagtagumpay ang mga plano nila. Wala ka ba talagang gagawin? Hahayaan mo lang ba talagang may kasal si Carmela kay Adam? Tulungan mo naman ako, Omar. Nasa-stress na saad ni Sofia pero blanko lang ang mukha ni Omar. Naririndi na siya sa kakasigaw ni Sofia sa kanya sa tuwing nag-uusap silang dalawa. Wala ka man lang bang sasabihin? Ines na hinila ni Sofia si Omar para humarap ito sa kanya. Hindi ba't sinabi mong ikaw nang bahala? Sinabi mo sa akin na gagawa ka ng paraan at sisiguraduhin mong gagapang pabalik sa akin si Carmela. What happened to your plan? Sagot na rin ni Omar.
Inis namang naupo sa bench at Sofia, sa kanya pinag-cruise sa mga kamay niya sa dibdib niya. I did. Pero hindi ko alam kung paano pa rin nakumbinsi ni Carmela si Adam na pakasalan siya. Si Adam ang problema ko dahil ayaw niya akong pakasalan. Pero ang mga magulang ni Adam ako ang gusto nila. Sinabi ko sa kanilang ikakasal na dapat kayo at may kambal na anak si Carmela. I am sure, hindi papayag ang mga magulang ni Adam na pakasalan niya si Carmela. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko makukumbinsi si Adam. Naiinis na sa ni Sofia. Then talk to his parents instead. Wala naman talagang gusto si Adam na pakasalan sa inyo ni Carmela. I am sure with that. Kapag kinausap mo ang mga magulang ni Adam, baka mapilit nila o makumbinsi si Adam na pakasalan ka. Kung hindi naman, kausapin mo si Adam. Tanungin mo siya kung ano bang binigay ni Carmela sa kanya na kondisyon. Kung kaya mo na bang ibigay sa kanya, then tell it to him. Tinignan ni Sofia si Omar. Sa kanya naisip ang sinabi nito. Saka siya napatango-tango nang ma-realize niyang may punto si Omar. You're right. Bakit di ko yung naisip? Natutuwa niyang wika, saka siya mabilis na umalis. Hey, where are you going? Sigaw ni Omar dahil bigla na lang umalis si Sofia. Gagawin ko yung sinabi mo. Sigaw din ni Sofia habang papalayo. Nasa coffee shop si Carmela at mahigpit niyang hinawakan ng mainit niyang kape habang nasa harapan niya si Maria, ang ina ni Adam. Hindi niya tumatingnan sa mga mata dahil para bang mabablangko siya. Tell me. What did you say to my son para pumayag siyang pakasalan ka? Kilala ko ang anak ko. Hindi siya kaagad pumapayag sa isang bagay kung wala siyang mapapala. Seryosong saad ni Maria habang nakataas ang isang kilay niya. Kung ano man po ang naging usapan namin ni Adam, sa amin na lang po yun. Kung gusto niyo pong malaman, pwede naman po sigurong si Adam na lang kausapin ninyo. Magalang na sagot ni Carmela. Sumimsim si Maria ng kape niya at tumingin sa ibang direksyon. Hindi ka ba nahihiya? Sisirain mo lang ang buhay ng anak ko. May 2 ka ng anak. Pinangarap kong magkaroon ng mga apo pero hindi ang mga bastardo mong mga anak. Gagawin mong instant daddy ang anak ko. All I want for my son is the best. Pero hinihila mo siya pababa. Hindi ikaw ang babaeng karapat-dapat sa kanya. Hindi ikaw ang babaeng makakatulong sa kanya. Maaaring ikaw nga ang legal daughter ni Marvin, pero ano bang magagawa mo para sa kumpanya ninyo? Kung hawak kayo ng stepmother at half-sister mo. Leave my son, Carmela. Wika ni Maria. Tipid namang ngumiti si Carmela, saka siya sumimsim sa kape niya. Sayang naman kung hindi niya uubusin ang in-order ni Maria. Hindi ko sinabing tatayo bilang ama si Adam sa mga anak ko. And correction, kambal ang anak ko. Hindi sila pinanganak sa magkaibang taon. Anas niya at sa kanya buong tapang na sinalubong ang mga mata ni Maria. Gusto niyong kampihan ni Daddy si Adam kapag namili na magiging CEO ang kumpanya niyo, di ba? Nakangiting saad ni Carmela. Napakunot naman na noo si Maria. Paanong nalaman ni Carmela ang tungkol doon? Marami pa kayong hindi nalalaman sa pamilya ko, lalo na sa stepmom ko, Mrs. Festejo. Sa akin nakapangalan ng shares ng kumpanya, pero inangkin niyo ng witch stepmom ko at tinagong nagpapatunay na sa akin nakapangalan ng shares. Dahil bago mamatay si mommy, nilipat niya sa pangalan ko ang hawak niya mga shares sa kumpanya ninyo at sa kumpanya namin. Pagpapaliwanag ni Carmela na lalong kinakunot ng noo ni Maria. Sinasabi mo bang ina ang kinisyon yung mga shares na hawak mo? Kuryosong tanong ni Maria na ikinatango ni Carmela. Natahimik si Maria at napatikim. Tama kayo, Mrs. Festejo. Sinasabi niyo na hindi akong taong makakatulong sa inyo, sa anak ninyo kapag dumating ang araw na mamimili ng CEO ang chairman ng kumpanya ninyo. Sa tingin niyo ba talaga hindi ako ang taong hinahanap ninyo? Ang shares na hawak ng pamilya namin sa kumpanya ninyo ay sa akin nakapangalan, hindi kay Daddy, hindi kay Tita Shoni at lalong hindi kay Sofia. Maraming taon nilang kinontrol ang buhay ko, lalo ng stepmom ko at di na ako papayag ngayon na kokontrolin pa rin nila ako. Oras na nahanap kong dokumento na nagpapatunay na sa akin nakapangalan ng shares ng kumpanya namin at shares sa kumpanya ninyo, wala nang silbi si Tita Shoni. Seryosong saad ni Carmela. Napainom naman si Maria sa kape niya at hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinasabi ni Carmela o kung binibilog lang ni Carmela ang ulo niya. Gusto mong maging CEO ang anak mo, tama ba ako, Mrs. Festejo? Pagpapatuloy pa ni Carmela. Tiningnan lang siya ni Maria pero hindi ito sumagot. Kapag nakuha mo ng gusto mo para kay Adam at kapag nakuha ko na rin ang gusto ko, hihiwalayin ko ng anak niyo at doon na matatapos ang contract marriage namin.
Hindi niyo na po pwedeng idamay ang mga anak ko. Dagdag pa ni Carmela. Napabuntong hininga si Maria. Di niya alam kung pagkakatiwalaan niya ba si Carmela. Magkakaroon ulit ng dinner ang mga pamilya natin, right? Hihintayin ko ang sagot ninyo, Mrs. Festejo. Saad pa ni Carmela, tsaka niya iniwan si Maria. Napapaisip naman si Maria, dapat ba niyang pagkatiwalaan si Carmela? Para siya nakakasiguro na si Carmela nga ang makakatulong sa kanya at sa anak niya. Hinilot ni Maria ang sentido niya. Nang makalabas naman si Carmela ng coffee shop, sumilay ang ngisi sa labi niya. Lahat naman ang sinabi niya ay totoo at oras na pumayag ang mga magulang ni Adam sa kasal nila, sigurado lalong kukulong ang dugo ni Shawnee. Nagpunta si Carmela sa bahay ng kaibigan niya. Pabagsak pa siyang naupo sa sofa at pakiramdam niya nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib. Kailangan niya na lang hintayin ang family dinner nila kasama ang mga festejo. Habang wala si Hana, natulog na muna si Carmela sa sofa dahil nakaramdam siya ng antok. Ayaw niya munang umuwi sa bahay nila dahil pakiramdam niya napakabagal ng oras. Makalipas naman ng ilang oras, dumating na si Hana. Bakas ang pagod sa mukha niya dahil kauuwi niya lang galing kumpanya nila. Yaya, kanina pa ba si Carmela rito? Tanong ni Hana sa katulong nila nang mapansin niya si Carmela na mahimbing pang natutulog. Oo, iha. Pinapapasok ko siya sa kwarto mo para doon sana matulog pero ayaw niya. Diyan ka na lang daw niya hihintayin. Sagot naman ang katulong. Nagbihis naman na muna si Hana bago niya binalikan si Carmela. No, please. Sigaw ni Carmela, tsaka niya isiniksik ang sarili niya sa sofa. Carmela, it's me. Are you okay? Having a nightmare? Ani Hana, tsaka niya hinaplos ang pisngi ni Carmela. Napabuga naman ang hangin si Carmela. Napapanaginipan na naman niya ang nangyaring aksidente. I'm fine. I'm sorry I fell asleep here. Ayoko pa kasing umuwi sa bahay kanina kaya dito ako dumiretso. Paos pa niyang saad, saka siya naupo na maayos. Nagpahanda naman si Hana ng mamamerienda nila. Saan ka ba galing? Tanong ni Hana, saka siya uminom ng juice. Bumuntong hininga naman muna si Carmela bago sumagot. Sa tingin mo ba, may patutunguhan lahat ng ginagawa ko ngayon? May laban ba talaga ako kay Tita Shawnee at kay Sofia? Wala naman akong kasiguraduhan kung mahahanap ko ba yung dokumento na iniwan sa akin ni Mommy. Paano ko yun mahahanap kung hawak ni Tita? Nagaan na lang saad ni Carmela. Napapailing na lang si Hana sa kaibigan niya. Yun na naman ba ang iniisip mo? Kung gusto mo talagang malaman ang lahat, gumawa ka ng paraan. Kung tatanungin mo lang ang sarili mo kung kaya mo ba, lalo kang panghihinaan ng loob. Gusto mong malaman ang nangyaring aksidente, di ba? Gusto mong makuha ang kumpanya sa stepmom mo. Kung ganon, ipagpatuloy mo ang pinaglalaban mo. Kahit minsan pakiramdam mo, walang patutunguhan ang ginagawa mo. Nag-uumpisa ka pa lang, pero parang pasuko ka na. Kung susuko ka lang din, bakit umpisan mo pang plano mo? Sumuko ka kung wala ka na talagang laban. Pag-a-advise ni Hana. Nagkaroon naman ng lakas na loob si Carmela sa mga sinabi ng kaibigan niya. Hindi yan na rin maintindihan ang sarili niya minsan. Minsan malakas ang loob niyang lumaban. Minsan naman pinanghihinaan siya ng loob. Nang dumating ang family dinner nila, pinag-iisipan pa rin ni Maria ang magiging desisyon niya. Seryoso siyang nakatingin kay Carmela na tahimik lang. Simula na makausap niya si Carmela, di na nawala sa isip niya ang mga sinabi nito sa kanya. Hanggang ngayon nalilito pa rin siya. Naipilig niya na lang ang ulo niya. Paano siya makakasigurong matutulungan siya ni Carmela, gayong di naman hawak ni Carmela ngayon ng kumpanya? Maaaring sa kanya nakapangalan ang mga shares, pero anong magagawa nun kung si Shawnee naman ang mamahala sa kumpanya nila? Good evening, Tita Maria. Nakangiting bati ni Sofia. Ngumiti naman sa kanya pabalik si Maria. You are so beautiful tonight, Iha. Pagpupuri pa ni Maria na lalong kinangiti ni Sofia. Nanatili namang tahimik si Carmela. Tila ba alam niya na kung ano ang mangyayari? Ano kaya ang mangyayari sa family dinner na magaganap sa pagitan ng pamilya ni Adam at Carmela? Makumbinsi kaya ni Carmela ang ina ni Adam na pumayag sa kasal nila ng anak nito? Paano kaya makukuha ni Carmela ang dokumento na magpapatunay na sa kanya nakapangalan ang kumpanya ng kanilang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.